Yung sinasabing 5 billion na nga daw, ang nag-offer daw at ito pa lang daw nabigay. Wala pong katotohanan yan. Ang mga kasundaluhan natin, sila pa nga ang nag-offer ng pera. Sila pa ang nagbibigay ng pera para papirmahin yung mga sundalo. Supposedly, balita namin, meron dapat gaganapin na hearing ng totoong Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Cayetano and Senator Pia Cayetano at Subcommittee Chairman Marcoleta. Bakit po hindi natuloy yan? Kasi ina-anticipate po ng tao yan eh. Sabi nila meron daw bukod doon sa 18 na Marines, 18 Marines tinasabi nila dito, Yes. 18 basurero, kargador. Regardless, para sa atin, magigiting na mga Marines ito, nagsilbi ito sa bayang Pilipinas. Bukod sa 18, meron pa daw 14 na susulpot. Hindi po natuloy. Ano po ang balita dyan, Kong Mike? Tama, Boss Dada, kagulat-gulat yung nangyari. Dahil nung nagkaroon ng hearing nung una, nagsalita yung ating 18 na mga kasundaluhan, 14 dyan yung Marines. Matapos noon, nagpatawag si Senator Erwin Tulfo. At gusto ko lang ibalita kung ano nangyari. Nagpunta doon yung ating kasundaluhan, yung 18, kasama si Attorney Baligod. Ang katunayan, dapat kasama nila ako pero wala naman talaga akong official na invitation. Ngayon, nag-coordinate kami dahil ang sabi ni Attorney Baligod, kung maaari, bago sana kami pumunta sa hearing na yon, ay pumunta muna kami sa miyembro ng totoong Blue Ribbon Committee na pinapangunahan ni Senator Pia Cayetano at ni Senator Dante Marcoleta. Kaya nga ang nangyari doon, pumunta muna sila kay Senator Robin Padilla. Pero, bago sila nakapasok, siguro nalaman nung nag-hearing, di ba? Hindi na naman hearing, consultative hearing na ang tawag eh. Hindi naman na investigation na consultative legislation. meeting. Oo, consultative meeting. Alam niyo ba, inabot sila magmula doon sa gate, doon sa unang papasukan mo sa Senado, hanggang doon sa lobby, humigit kumulang 1 oras at kalahati silang naghintay. Kaya ang nangyari, pagdating nila, nung nakapasok na sila, kinuha sila ni Senator Robin Padilla, nagkaroon ng press conference na sinabi lang nila na kinikilala namin ang komite ni Senator Cayetano at Senator Marcoleta, ngunit hindi kami natatakot at hindi kami aatras sa anumang patawag, anumang meeting, anumang pakipagpulong na hinihingi yung sinasabing katotohanan na nalalaman nila tungkol dito sa pagdi-deliver ng pera ng maleta. Pero nagulat sila, siguro mga 11 pa lang ata yun o 11, bago mag-lunch time biglang hininto ang hearing at hindi na nga sila pinagsalita, hindi na sila hinarap, hindi na tinanong yung mga, di ba, ang nangyari parang puro paninira ang ginawa sa kanila, ay hindi na sila binigyan ng pagkakataon na makapagsalita pa. Patapos noon, sabi, sige, may 14 pang lalabas. Dapat ngayong araw yun. Kaya nga, pasensya na kayo sa aking mga kosa, ang banateros, dahil hindi ako nakapunta dyan. Dire-diretso yung meeting dahil ang nangyari, nagkaroon ng kaguluhan dahil hindi nga makakaroon. Isinara ang Senado. Maging ang website nila, sira. Hindi ka pwede mag-login, hindi ka pwede mag-register. Nagkaroon ng mga barbed wire na mga harang sa Senado at hindi sila nagpapapasok. Basta skeletal force lang daw ang pwede doon at walang hearing na magaganap sa Senado. Kaya po hindi natuloy yung 14 na dapat na magsasalita pa. Kung Mike, naniniwala ba kayo na nahack talaga yung system ng Senado? Hindi. Tingin ko sila talaga ang nagpabagsak ng system ng Senado at sila din ang nag-call na yung threat. Hindi rin ako naniniwala dyan. NBI nga mismo nagkaroon ng problema Sila yung nagkaroon ng barilan. Sila yung gustong pumasok sa loob ng Senado. At ngayon sinasabi sa kanila daw nanggaling na may threat. At ngayon ko lang nalaman hapon, yung threat pala nanggagaling pa doon sa 18. Doon sa 18 na kasundaluhan na wala namang gusto kundi magpunta sa Senado at sa Blue Ribbon Committee hearing upang sila ay makapagsalita at madinig kung ano ang nalalaman nilang katotohanan, kung ano ang nalalaman nilang storya sa bawat pagdi-deliver ng maleta, bawat pagbibigay ng pera na naganap at karugtong nung sinasabi nating malawakang korupsyon sa flood control scandal. Kung may, totoo ko yung balita na namimigay ka ng 5 milyon, na namimigay ka ng 5 milyon sa mga Marines. Totoo ba Alam yan? mo, Sir Jack,
Walang katotohanan yung kwento na yan. Yung mga sundalo natin, lumabas yan, nauna si Gutesa, na gusto rin nilang at pinabago nila yung affidavit, sinasabi daw, inoperan ko ng pera kasama si Senator Marcoleta. Walang katotohanan yung 5 million na yan dahil yung mga sundalong yan gusto lang magsalita ng katotohanan kung ano ang alam nila sa flood control scandal. Yung pinagbatayan nila ngayon na bagong affidavit, yung kinikwento ni Attorney Melvin Matibag, ay kwento lang sa kanya na nanggaling din sa kwento daw ng isa doon sa mga marino. So dalawang beses na kwentuhan to. At yung sinasabing 5 billion na nga daw, nag-offer daw at ito palang daw nabigay. Wala pong katotohanan yan. Ang mga kasundaluhan natin, sila pa nga ang nag-offer ng pera. Sila pa ang nagbibigay ng pera para papirmahin yung mga sundalo. Pero yung mga taong yan, hindi na ho yan babaliktad. Dahil sila, nagulat sila nung nakita nila yung nagkakaroon ng investigasyon na bilyon-bilyon yung pera at yung palang binibit-bit nilang pera ay doon na nanggaling. Kasi alam nyo, si Saldico, bago pa man tong hearing na to, isang kontraktor. Kaya yung mga nagtrabaho kay Saldico nung araw, meron namang sinasabi sila, no? Nag-deliver dito, nag-deliver. Sabi nila, nung nakita ho namin yung Committee on Appropriations, nung siya ang maging tagapangulo, doon ho namin nakita ang grabing delivery 3 times a week. Mali-maletang pera. Kaya wag naman po nilang masyadong maliitin yung ating mga kasundaluhan na sinasabi nila, kargador, maleta boys, at ngayon nagsasalita dahil sa pera. Meron pa rin mga tao na nagmamahal sa bansa. Meron pa rin tao na nagmamahal sa kinabukasan ng Pilipino. At kayo mga banateros, isa kayo dyan. Alam ko, sunod-sunod ang kaso nyo, ginigipit kayo, iniipit kayo. Pero patuloy pa rin kayo nagsasalita para sa katotohanan at para sa korupsyon. Nalabanan natin at pagbayarin natin yung mga nagnakaw, ikulong yung mga dapat ikulong nagnakaw sa kaban ng bayan.